Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. O Reyna ng Langit, magalak ka
Alleluia! sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia! Ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi, Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo Panginoon namin, ay minarapat mong naligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-3 linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay si Reverend Father John Zachary Hagisan, OAR. Magsitayo ang lahat. offer this holy sacrifice of the Mass for the healing of Laika Soriano and for the soul of Inocencia and Yolanda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mo sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman ay inilibing ng mga taong may takot sa Diyos. At gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo maging lalaki maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Ang lahat sa lupa'y ika'y sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy, isigaw. Magsilahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin, at ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat na makakita at manalig sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po mga kapatid ko kay Kristo. Kung inyong napapansin, ito yung karugtong ng Ebanghelyo natin kahapon sa Juan chapter 6 verse 30 to 35, and then ngayon verse 35 to 40. Kaya inulit yung bandang huli na sinabi ko kahapon. Ang tao, no? Bakit ang tao naghihirap, nagugutom, nagkakasakit, namamatay dahil tumalikod sa Diyos? Sapagkat ang taong hindi tumatalikod sa Diyos ay hindi na mauuhaw, hindi na magugutom, no? At muli siyang bubuhayin ng Diyos. Bakit kaya may mga taong nagugutom na uuhaw? Sapagkat tumatalikod sila sa Diyos. Pero sasabihin, bakit hindi naman kami tumatalikod? Ang ibig sabihin diyan, no? Na hindi ibig sabihin na nanalangin ka, hindi ka na magkakasakit, hindi ka na mamamatay, hindi ka na magugutom, hindi ka na magdurusa. Ang ano lang dyan ay, kumbaga, yung hindi mo naman nagawang kasalanan, parang, like for example, no, itong pandemic na ito, kahit na hindi ka lumalabas, no, yung kapatid mo lumalabas,
Di ba? Palagi kang nagtatago, bakit nagko-COVID ka? Dahil sa kanyang paglalabas. Kaya ganun, no? Ganun ang explanation diyan. No? Palagi ka naman nananalangin, bakit ganito pa ang nangyayari sa akin? Mga kapatid ko po kay Kristo, lagi nating tandaan, ang kalooban ng Diyos ay palaging mabuti. Kung napapansin ninyo, sa Matthew chapter 8 verse 12 to 14, yung parable of the lost sheep, iniwan ni Jesus ang 99 para lang hanapin ang nawawala. At sa chapter 14, sa verse 14, ang sabi dito, gayon din na hindi nga kaloob ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaso lang, ang tao kasi, kung titignan natin ngayon, no, tumatalikod na sa Diyos. At sa parabol ang nawala, no? Pero ngayon, ilang porsyento ang tumatalikod, ang nawawala, at itong hinahanap palagi ng Diyos. At sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay bumaba hindi upang gawin ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa kanya. No? Ang kalooban na nagsugo sa kanya, walang iba kundi ang kanyang Ama. Ang kalooban ng kanyang Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli silang bubuhayin sa wakas ng panahon. Napakaganda, no? Sapagkat ang makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay. Babalikan natin ngayon ang verse 35. No? Ang sabi sa verse 35, ang lumalapit at nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw, hindi na magugutom. Ang mananalig, ang lumalapit, at ang lumalapit kay Jesus ay hindi na magugutom at mauuhaw. At muli pa silang bubuhayin sa wakas ng panahon. Napakaganda sapagkat wala palang kamatayan kung tutuusin ang tao. Ang kamatayan, itong paraan upang tayo ay makatawid sa espiritual na mundo. Lagi niyong tandaan na ginawa ng Diyos ang espiritual at material, no, na mundo. At ito yung material. Ika nga, sabi nga ni Jobert, yung komedyante, nakita niyo yan sa Facebook. Sabi niya, dumaraan lang tayo dito. Swerte nga tayo, may bahay tayo, may sasakyan tayo, no? May mga damit tayo, ito ay bonus na lamang ito. At hindi ito yung ating talagang bahay, no? Sabi niya pa, nagbiro pa siya, ayaw nyo doon ginto ang daanan natin, dito may traffic pa. Yun yung sabi niya. Sabi niya, dito may COVID, doon wala na, puros ligaya, no? Yan yung buhay na walang hanggan. Pero minsan, pinagpapalit yan ng tao. Ayaw ng tao doon, gusto niya dito. Kaya po iba, nagpapatayan dahil lang sa kayamanan dito. Nagnanakaw dahil sa yung kaligayahan dito. Hindi nila iniisip na may naghihintay na mas higit pa kung anong meron tayo dito ngayon. Buhay na walang hanggan. Palagi nating naririnig. Buhay na walang hanggan. Kaligayahan, kaharian. Pero nasa utak lang, hindi naman natin ginagawa. Sa anong paraan? Dahil nakikinig lang tayo. Wala tayong ginagawa. Nakafocus lang tayo sa ating sarili. Kaya po, minsan, napakahirap abutin ang ligaya. Mahirap puntahan ang buhay na walang hanggan. Sabi pa nga, mas imposible sa taong makapasok, mas posible pang makapasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, do you think itong nangyayari sa atin, kagagawa ng Diyos?
Hindi. Kagagawa ng tao. Kaya ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Kaso lang, siyempre, sa tuwing tatalikod daw ang tao, doon daw pumapasok ang kasalanan. At sa tuwing nakakasala ang tao, ang kasalanan ay may effect po yan. Hindi yan libre lang. Like for example, no, nagnakaw ka. Nagnakaw ka ng pera. Oh. Enjoy na enjoy ka dahil may pera ka. Bibili mo na yung gusto mo. Paano naman yung ninakawan mo? Hindi niya na mabili ang pagkain niya. 5, 10 ang anak, hindi mapakain. Isang tao ang nag-enjoy, 10 ang nagugutom. Titignan natin ngayon sa ating panahon, no? Ang tao parang nabubuhay na, parang walang kaluluwa. Para sa kanila, ito yung katapusan. Kapag mamatay na sa mundong ibabaw, tapos na ang lahat. Hindi nila alam na may kabilang buhay pa. Iba, nagpapakamatay dahil ayaw na ng paghihirap dito. Pero hindi nila naiisip na ang paghihirap pala nila dito na tinakasan nila ay mas higit pa doon dahil nagpakamatay sila. Kaya po mga kapatid, titignan natin ngayon ano ba ang importante sa buhay. May pera, ano bang dapat sa pera? Upang pagaanin ang buhay at upang tumulong, upang gumaan din ang buhay ng iba. Hindi yung ikaw lang ang palaging gumagaan ang buhay. Pero yung katabi mo, kapitbahay mo, alam mo na walang kinakain. Kayo napapanisan ng pagkain, sila walang makain. Pero hindi pa natin mabibigyan. Kaya ngayon, no, thanks be to God na may tinatawag community pantry. At ito naman ang community pantry, pinasukan na naman ng masama. No? Pinapakita ng iba, ng kalaban ng gobyerno. Na ang gobyerno ay walang nagagawa, kaya nire-red flag. Ngayon, para nakita ko, I don't know kung ito'y totoo. Kapag may community pantry, maghanap ka or tinatawag yung sa barangay, permit. Saan ka makakita? Ikaw nang tutulong, ikaw pang pahirapan. Di ba? Sana wag na nating sakyan. Kasi sa tuwing ang tao'y lumalapit sa Diyos, ang demonyo naman ay sinisira niya tayo. Ayaw ng demonyo na makatulong tayo. Kaya ngayon, nagdadalawang isip na. Yung youth, after ng misa ko kahapon, lumapit. Father, mag-community pantry tayo. Sabi ko, sige, maganda yan. Pero sabi niya, palalapit pa kami kay chairman. Hihingi pa kami ng permit. Kung sige, hingi kayo ng permit. Doon ko lang na may mga community pantry na nire-red tag. Titignan ninyo, no? Dito na tayo sa paghihirap. Pinapahirapan pa natin ang ating sarili. Minsan wala na tayong maitulong. Sumisira pa tayo. Kaya no, ito yung Pinoy. Ito yung yung bayan na mayaman. Pero dahil sa mga tao, tayo'y naghihirap. Rich country pretending to be poor. Yan, no? Mayamang lugar, pero naghihirap. At iba, no, kunti lang ang nagtatamasa ng kagandahan ng buhay. Kaya po sana, no, magtulungan tayo. Ang mindset natin, ibahin na natin. Huwag na natin, no, kung sa titignan sa community pantry, magbigay, kukuha ayon sa pangangailangan. Pero ngayon, magtitiwala ka pa ba? Kapag walang bantay, lamesa na lang ititira sa inyo? Kung hindi pa na social media, no? Hindi pa ipamimigay sa kapitbahay. Yun naman talaga ang totoo, no? Alibay na yun, no? In my own opinion, alibay na yun. Kasi alam nyo naman,
Nung pumunta pa lang kayo, may mga eco bag na kayo. Di ba? Sabihin mo na naman na pamigay mo sa kapitbahay, hindi. Alam ng kapitbahay nyo na may alam nyo nga, di ba? Kaya mga kapatid, no, ang paghihirap natin ay gawa lang natin. Hindi ito gawain ng Diyos. Gawa ng tao, sinakyan ng demonyo. Ito ngayon yung buhay natin. Nagkakawatak-watak tayo. Diablo, ano bang ibig sabihin ng Diablo? To divide. Tignan nyo ngayon, no? Katabi nyo, malayo sa inyo. Bakit? Ayaw ng Diablo. Nalalapit tayo sa bawat isa. Gusto ng Diablo, paghiwalayin tayo. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Kaya po dito sa ating Ebanghelyo, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita ba natin ang Diyos? Hindi. No? Personal. Pero kapag ang inyong katabi, no, doon nyo makikita ang Diyos. Si Jesus nakikita natin sa nagugutom, sa nauuhaw, sa may mga problema, sa may sakit. Doon natin makikita. Kaya po sabi ni Jesus, no, sino man ang nagpapakain sa aking mga kapatid na walang-wala ay pinakain na rin ako. Kaya po sa tuwing tayo ay nagpapakain, nagpapainom, nagbibigay ng damit, nagbibisita sa may sakit, ginawa na natin kay Jesus. At ang taong nakakita at manalig sa Diyos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po napakaganda, di ba? Ginawa tayo ng Diyos upang makiisa tayo sa Kanyang kaharian. Huwag nating payagan na nakawin ito sa atin. Kung dito sa lupa naghihirap tayo, pues kapag tayo itawagin ng Diyos, tayo naman ay magiging masaya kapiling niya. Kaya manalangin at iwasto natin ang ating mga kamalian. Please all stand. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging bukas loob ng Diyos, Ama na naghandog sa atin ng Kanyang anak sa Eucharistia bilang pagkain para sa ating kaluluwa. Ilapit natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpatotoo kay Jesus na siyang tinapay ng buhay sa mundong nagugutom sa kahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway aktibong makisangkot sa paghahanap ng mga katugunan sa mga pangangailangan at kapakanan ng ating may hirap na kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga akalang hindi nila kailangan ng Diyos sa kanilang buhay, naway maakit na tumanggap ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway maranasan ang mapagmahal na presensya ni Kristo sa kanilang pagtanggap ng Eucharistia, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tumanggap ng tinapay ng buhay, naway magkamit ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan atin din pong isama ang ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin makapangyarihan, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay at tulungan kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus, na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, si kapag papatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami at iyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
gabi. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa aming araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan ng pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang na pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
partake of His grace, and a seed to every nation is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. He is our God and Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.